Halos 300 na trolls ang nandyan sa isang building sa Makati. At nagdadala ang mga ito regular ng pera para sa pangsweldo. Isipin mo, 3 palapag ang inoccupy nila sa isang building dyan sa Makati. No? Meron ngang isang media operator na nandyan sa Timog ang kanyang opisina sa President's Tower ba yan? Yung kanto. Oo. Uy, merong isang nag-oopisina dyan na 8 maleta ang inakyat eh. Sarap Ay yung no, mga... 6. I'm sorry. Alam na alam ni Coach Olin Timog Alam mo ha? Isado mo yung mga building dyan Hindi. Yung nagsushooting. So, marami pong kwan. Kaya naman tingnan nyo ang control nila sa media. Pag nagsabi ka ng akusasyon laban sa administrasyon, sisirain ka kaagad, mas maganda sana na sagutin nila yung akusasyon. Kung sa Armed Forces of the Philippines kasi ay iba ang kanilang kultura, no? Meron tayong obey before you complain, no? You follow the chain of command. Meron silang mga ethos, mga sinusunod, may mga unwritten rules ang mga yan eh. So, mahirap talaga kung sa uniform service ka. Yung sinasabi nila attorney na hindi naman mga members ng Marines or Navy, yung iba dyan. Paki-explain nga ninyo, sino-sino yung hindi membro at bakit kiniklaim nila na sila ay membro ng Marines? Yeah, ang problema kasi sa mga naunang statement ng AFP, Philippine Navy, Philippine Marine Corps, ay nagbase sila sa isang verification. Ang nakalagay kasi doon, pangalan ng sundalo, nakalagay under verification. Nagsalita na sila kaagad na hindi Marines ang mga ito. Pero pinapanindigan namin na yung nakalagay sa affidavit, 2 sa kanila ay konektado sa Philippine Army dati at yung 16 puro mga Marines. At merong serial numbers ang mga ito. So meron po kayong hawak na ebidensya na magpapatunay na sila ay mga Marines? Meron po. Kaya nga, meron ng bagong statement ang Philippine Navy na doon sa 18, dalawa daw ay hindi Marines. Hindi naman namin claim na lahat sila Marines eh. Kasi yung 2 Army. So, inaccept na nila ngayon na yung 16 ay dating mga Marines. Kasi po yan ang binaluktot ng mga media. Pag unang salang nyo pa lang, sinabi kagad nila 18 ex-Marines. Tapos biglang itatanong nila sa AFP, Marines ba ito? Tapos nung sinabing hindi, para bagang sinasabi sa inyo, hindi kayo credible doon sa ano. Ngayon, punta tayo dito sa nabanggit nyong media. Ito, mainit na issue dahil napanood ko po ang lahat ng interview nyo. At bawat interview nyo talaga namang condescending yung mga tanong sa inyo. Kayo po ba naniniwala na talagang lahat ng media na umano sa inyo ngayon ay under sa payroll ng itong nakatanggap ng maleta? Alam nyo, malawak yung media operations ni Saldico noon na ipinagpatuloy ng mga kasapi sa kasalukuyang administrasyon pa rin, no? Halos 300 na trolls ang nandyan sa isang building sa Makati. At nagdadala ang mga ito regular ng pera para sa pangsweldo. Isipin mo, 3 palapag ang inoccupy nila sa isang building dyan sa Makati, no? Meron ngang isang media operator na nandyan sa Timog ang kanyang opisina sa President's Tower ba yan? Yung kanto. Oo. Uy, merong isang nag-oopisina dyan na 8 maleta ang inakyat eh. Sarap Ay yung no, mga... 6. I'm sorry. Alam na alam ni Coach Olin Timog Alam mo ha? Isado mo yung mga building dyan Hindi. Yung nagsushooting. So, marami pong kwan. Kaya naman tingnan nyo ang control nila sa media. Pag nagsabi ka ng akusasyon laban sa administrasyon, sisirain ka kaagad, mas maganda sana na sagutin nila yung akusasyon.
masyado nilang binabalasubas yung public discourse. Katulad ni Sunny Trillanes, ang sinabi niya kaagad ay kakasuhan ko si Baligod ng cyber libel. Hindi pa nga niya nakikita yung affidavit kasi alam ko. Dahil nabasa ko yung text niya sa isang media practitioner na humihingi ng affidavit. Hindi pa niya nababasa, tumakbo na siya sa media na nananakot na. Yung isang kasamahan niya, yung si Alejano, sinasabi niya na paldo daw ako, nabigyan din daw ako ng maleta at nangangarap daw akong maging sekretary ng isang departamento. Yan ba yung klase ng pinaaral natin sa sinasabi nating Premier Military Academy in the Philippines? Yung ganong pag-iisip? Hindi ba magsasalita siya, hindi pa niya alam na hindi nga ako kilala ni Inday Sara. Paano naman niya akong i-appoint na cabinet secretary? Paldo daw ako, nabigyan ako ng maleta. Kailan? Yung nilabas nga namin dito, pwedeng ipakulong si Saldi ko. Bakit naman niya ako bibigyan ng maleta? No? Yun ang So, paldo, no? Yun ang paldo talaga. hindi ko alam kung yung mga ganyang komento ba ay is it coming from a responsible member of society? No? Yan ang sinasabi ko na mga talkative na hindi nag-iisip. Attorney, balikan lang natin yung sa media. Kaya nyo po bang mabanggit o doon na lang doon sa affidavit nyo ilalabas yung pangalan? Yung kaya namin binanggit doon na nagbibigay sa mga media practitioners, no, para ipakita lamang na yung pera ng bayan ay ginagamit nila para sa sarili nilang interest at para sirain ang kapwa Pilipino nila, no? Doon sa individual na media practitioner na nabigyan ng mga mali-maleta ng pera, ang sa akin naman ay baka naman bayad sa serbisyo nila at hindi nila kailangang tanungin kung saan nanggaling yung ibinayad sa kanila, no? Kaya hindi ko po binanggit doon yung mga pangalan. At sinabihan ko rin yung mga sundalo na kahit binanggit nyo ito sa akin, ay minarapat kong hindi ilagay. Katulad ng isang mambabatas, yung letter B, blackout. Kasi sabi ko, unfair sa pamilya niya. Oh, yeah. Dahil wala na siya, hindi na niya, he cannot defend his name and reputation anymore. So let us be fair to him also. Kaya blinak out ko po yun. At naku po, marami pa silang mga sinasabi na hindi pwedeng ilagay dyan, no? Pero, attorney, nabanggit nyo kanina na doon sa troll farm ay may politikong pumupunta. Ay siguro yun na pwede natin mabanggit dahil yun po ay politiko naman. Pwede po ba natin malaman kung sino yung pumupunta doon? Naku, matataas na opisyal ito ng House of Representatives kasi minsan sa top floor ng building na yon ay doon sila nag-iinuman minsan, no? Oo. Nag-iinuman, mga Marami congressman. Oo. Babanggitin ko yung kasama pangalan. si Saldico. No? Kasama si Saldico. Oo. Kung si Saldico umiinom doon, sino ba ang mga ka-level niyang Yes. kainuman, di ba? Yung sa Quadcom, meron ba doon? Yung iba ho doon sa Quadcom, baka hindi na makaakyat sa top floor. Sa sobrang taas, ito po ba ay si Romualdez? Di po. Kasi sa akin yung pag-iinom doon, I think hindi naman krimen, no? Yes. Hindi naman krimen. Siguro, pwede nyo banggitin. Inuman lang naman. Parang tayo, pwede tayo mag-inuman. Sino yung mga nag-iinuman Yeah, doon? focus na lang tayo sa mas importanteng issue ng bayan. Ayan.